Nawala ang mga sanggol at natagpo ang kinuha sila ng mga aso dahil sa ilang mga dahilan. Dogs are man's best friends, ika nga. Pero minsan ay nagiging mortal din natin silang kaaway. Ngayon ay may dalawa tayong istorya na pag-uusapan ngayon. May kinalaman ng mga batang naglaho at ang aso nila mismo ang salarin. Pero nang matagpuan ng mga bata kasama ang mga aso, ang sitwasyon ay higit na naging komplikado at nakakaantig puso kaysa sa inaasahan. Sa mundo ng mga kakaibang kwento, ang ilan sa mga istoryang yun ay testamento sa kakaibang pagsasamahan ng tao at ng apat na paa nilang kaibigan. Dalawa nga sa mga istoryang ito ang ating pag-uusapan, kung paano ang mga tapat nating alaga ay magiging bayani din pala natin nang hindi inaasahan. Ang una dito ay ang istorya ng ginawang pagliligtas ng pitbull na si Penny sa isang bata, at ang pangalawa naman ay tungkol sa pamilyang hindi inaasahan na nagpasok ng panganib sa kanilang tahanan, na kung paanong ang kanilang tapat na asong si Killian ay dumating para kanilang maging tagapagligtas. Kilala natin ang mga pitbull sa mga negatibong reputasyon na ating naririnig na may kinalaman sa kanila. Madalas sila yung hindi naunawa ang klase ng breed ng isang aso dahil na rin sa pagiging mabangis nilang tignan at kisig ng kanilang tindig. Pero ang realidad ay hindi naman talaga likas na agresibo o mapanganib ang mga pitbull. Sa katunayan, ay mas kilala sila sa kanilang katapatan, pakikisama at malakas na paninindigan para pasayahin ang kanilang mga tagapag-alaga. Ang hindi naunawaan ng karamihan ay ang ugali ng isang aso ay bumabase lamang sa pagpapalaki dito at sa paligid mismo na kanyang nakasanayan at ginagalawan. At walang kinalaman dito ang breed. Kapag responsable ka sa iyong alaga, nabibigyan mo ng maayos na kasanayan at hinahayaan mong makibagay sa marami. Ang mga pitbull ay pwedeng-pwede na maging mabuting kaibigan at kapamilya. Dapat hinuhusgahan natin sila base sa kanilang iba't ibang personalidad at pagkilos, gaya ng iba pang breed na ating nakikita. Makikita natin ang halimbawa ng kabutihan nila sa pamamagitan ng istorya ni Penny. Sa isang lugar ng Lebanon sa Kentucky, ang pamilya ng Campbell ay nabasag nang ang 2 taon nilang si Charlie ay misteryoso na lamang na naglaho. Ang kaganapang ito ay nangyari sa ordinaryong Huwebes na umaga nang ang lola ni Charlie na si Beth Campbell ay nagising sa bungad ng tanawin na mapagpapanginig sa buto ng sinumang caregiver. Bukas ang pintuan sa harap ng kanilang bahay at si Charlie ay ganap na nawawala. Ang sumunod na nangyari ay ang mabilisang aksyon ng mga rescuers at tao para lamang mahanap ang bata. Maraming agencies ang nagtulungan, maging ang Metropolis Department ng Louisville ay naglaan pa ng helicopter para sa mas mabilisang paghahanap. Ang batang si Charlie ay sinasabing nakapantulog at 2 araw na itong hindi matagpuan, walang bakas kung saan ito pwedeng makita. Ang komunidad ay nag-aalala ng lubos sa bata, pero ang isang kapitbahay doon na si Wayne Brown, ang trahedyang yun ay hindi na bago. Meron din siyang isang pampamilyang istorya kung saan ang nakababatang kapatid niya rin noon ay bigla na lamang naglaho. Naalala ni Wayne ang kanyang kapatid sa pagkawalang nangyari sa batang si Charlie. Kaya naman masugi din siyang naghanap sa kakahuyan para sa mas mabilisang proseso. Ilang oras din inabot ang lahat hanggang sa matagpuan na ni Wayne ang isang batang babae sa isang masukal na parte ng kakahuyan. Si Wayne naman ay agad na nagmadali para madalhan ito ng maiinom. Mukha naman itong maayos at walang pinsala bukod sa halatang nagugutom na ito ng sobra. Naroon din si Beth Campbell na nakabantay din sa kanyang apo. Maya-maya pa ay isang wangis ng hayop ang kanilang naaninag at ito'y walang iba kundi ang kanilang mismong alagang na si Penny. Walang tama o pinsala sa kabila ng pagkadelikado ng paligid dahil sa mababangis na hayop at iba pa. Maliban lamang sa dumi nitong taglay ay insekto sa katawan. Malamang na naligaw ang bata matapos itong hindi makalabas ng bahay at tanging si Penny lamang ang siyang nakatagpo dito sa isang lugar na hindi inaasahan ng marami. Ito ay hindi lamang isang aksidente, kundi isang himala ng kabayanihan mula sa isang hayop na nagawang hanapin ng kanyang batang kaibigan para mabantayan hanggang sa makauwi, kahit maging ang kapalit din ito ay kanyang kapahamakan.
Walang duda umano na hindi lamang basta ang kakayahan ni Penny ang nagdala sa kinaroroonan ng bata, kung ang Diyos mismo ang naglaan ng daan dito. Hindi na nakapagtatakang isipin na ginawa ni Penny ang lahat para maprotektahan si Charlie sa mga panganib na pwede nilang kaharapin. Si Beth ay napasabi na lamang sa isang interview na ang Diyos ay sadyang nakikinig sa kanila, na talagang dinidinig nito ang kanilang bawat dinarasal, habang sila'y naghahanap pa ng kasagutan sa makahimalang pagbabalik ni Charlie. Ang Campbell family at maging ang karamihan sa kanilang komunidad ay kinikilala na si Penny bilang isang tunay na bayani. Ang hindi nito matatawarang katapatan at pagpoprotekta sa kanilang minamahal ang siyang naging dahilan kung bakit nagawa pa ni Charlie ngayon ang makaligtas at makauwi, nang dahil sa kapangyarihan ng pananampalataya at ng makahimalang pagsasamahan at pagtutulungan ng lahat ay nagbigay indikasyon sa isang paalala na sa kabila ng bagyong pinagdaraanan ng kahit sino man ay may bahagari pa rin naghihintay na sumisimbolo sa salitang pag-asa. Ang pangalawa naman nating pag-uusapan ay ang storya ng aso na si Killian na nagsiwalat sa kasamaan ng isang babysitter. Si Benjamin at Hope Jordan ay naninirahan sa South Carolina kasamang kanilang 7 buwang gulang na anak na si Finn at ang tapat nilang alagang aso na si Killian. Ang buhay nila ay masasabi nating perpekto para sa karamihan, nang sa hindi naasahan ay mapapasukan pala ang kanilang tahanan ng isang tao na siyang sisira ng kanilang pamilya. Nang dahil sa kani-kanilang propesyon ay nahihirapan ang mag-asawa na mapaglaanan ng mahabang oras si Finn. Naging dahilan ito para maging konektado sila sa babaeng si Alexis Can, na nang dahil sa maganda nitong background at resume ay pinagkatiwalaan ng mag-asawa hindi lamang para magbantay sa kanilang tahanan, kundi bilang tagapag-alaga na rin ng kanilang anak. Ang hindi nila alam na ang kanilang mabuting alaga na si Killian ay nakakaramdam na ng kakaiba. Sa unang pagkikita pa lamang nito kay Alexis ay waring naiirita na ito't hindi mapakali. Nang dahil sa inuugali ni Killian ay medyo nagduda na rin si Benjamin. Isang araw, ang mag-asawa nang siyang gumawa ng paraan para mabantayan kung ano man ang nangyayari. Gamit ang isang iPhone na tinago nila sa isang lugar, ang kanilang ginamit para mapakinggan at mapanood ang bawat sandali sa kanilang tahanan habang sila'y nawawala. Dito nila mapagtatanto sa kanilang napanood at napakinggan sa recording ang siyang magpapabago ng kanilang buhay kailanman. Si Alexis Can na kanilang pinagkakatiwalaan sana ay iba palang ugali kaysa sa kanilang inaakala. Kitang-kita nila ni Alexis kung paanong pagmalupitan at sigaw-sigawan ang walang kamuwang-muwang nilang anak. Ang pag-iyak ng kanilang anak na waring humihingi ng tulong ay dumurog sa puso ng mag-asawa. Nang dahil sa kanila'y napasukan ng masamang tao ang kanilang tahanan, nang munting nang ikapahamak ng kanilang anak. Hindi na rin katagalan na magsidatingan na rin ang mga otoridad para kumprontahin si Alexis, na wala na ring nagawa kung hindi umamin sa kanyang ginawang pagkakamali, nang dahil sa kasamaan niya'y nahatulan siya ng 3 taong pagkakakulong sa kasong child abuse. Para sa Jordans, ang pangyayaring ito isang masakit na revelasyon. Naiiyak si Benjamin habang sinasalita sa interview kung paanong 5 buwan niyang pinaalagaan sa isang halimaw ang kanyang sanggol na anak. Kung ang magandang background check ang naging dahilan kaya naging delikado ang lahat, sa ngayon ay babase naman sila sa kung ano ang sinasabi at nais ipahiwatig ng kanilang alaga na si Killian. Sadyang ang malawak na katapatan ng ating mga kaibigang aso, gaya ni Penny at Killian, ay pambihira. Sila sa iba't iba nilang paraan ay nagmistulang bayani. Sila ang nagbibigay daan madalas sa ating kaligtasan at hustisya, kung minsan ay hindi nasasabi ng papel ang tunay na ugali ng isang tao. Sa halip, ang tunay na katapatan at pagmamahal ng ating alaga ang dapat nating asahan. Sa bawat pagkakataon na hindi natin nararamdaman ng panganib, ay nandyan ang ating mga alaga para tayo mabantayan. Ang pambihirang mga hayop na ito ay hindi lamang basta alaga, kundi mga bayaning nararapat lamang sa wagas na pagmamahal at pag-aalaga.